meek, di ba? Sa English, meek. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang ano mo, backer mo. Ako ang kapitan, di ba? I will be your whip. O, di ba? So, that's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap, mga magnanakaw kayo. Ang sabi ni Vince Dizon, mga hayop. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Kung sa Ilonggo pa, mga animal, mga hurnal ka mo, mga wayhuya, wala kayong hiya. Eh bakit naman sila mahiya? Naging parang merkado. Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games. Nung paramihan ng kurakot, grabe, pabilisan ng proud pa sila. Kaya yung ghost, kung meron man, substandard. Eh, what do you expect? 30% ba naman? Maraming mga tao. Yan. Oh. Mata pobre ka eh. Ate, mata pobre ka eh. Gusto ko makita pagmumukha nito si ate. Atty. Rowena Gonzalo, ano ba pangalan nito? Imbitahan ko dito sa PH Update. Pagharap ko kayo face to face. Hindi ka nga nakarolis! Oh. Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko, wala pong nag-video. Ayan po, no? Magandang araw mga ka-reaction by. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po nga si PH Update, ang kanyang viral video po ni Rowena Gonzalo, no? Hindi na po tayo masyadong mag-react. Nandyan na po si kaibigan PH Update, no? So bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-click ang like button, subscribe button at notification bell. At sana po huwag niyo pong kalimutan yan, ha, para updated po kayo sa laging mga bagong video natin. So diretso na ho tayo kay PH Update. Ito na ho. Kahit sino naman ho sigurong gawan ng ganon, talagang aalma. Viral ho ngayon sa mundo ng social media itong si Atty. Rowena Gonzalo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, re-recta ho tayo. Gonzalo. Ano nga ba ang punot dulo noong nag-viral na video na kung saan meron ho siyang kaalitan sa loob ng mall dyan sa Metro Manila? Ang atin naman ho dito para ika nga maintindihan ng kasi yung video isang side lang yun eh. Kumbaga naririnig na lang natin yung pagsigaw nitong si Atty. Rowena Gonzalo. Pero hindi ho natin alam kung ano nga ba yung punot dulo, kung bakit siya umabot doon sa ganong klaseng init ng ulo, ika nga. Kung bakit siya talagang nag-alburoto doon sa loob ng mall. Ito, galing mismo kay Atty. Rowena Gonzalo. Game. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And, Siguro alam nyo naman ako, siguro ngayong mga panahon na to napanood nyo na ho yung video, pero pagkatapos ho ng video na to papanoorin ho natin yung itong tagpo na to na kung saan medyo mainit na ho ang dating nitong si Atty. Rowena Gonzalo. Marahil napanood nyo na ho itong video na to, kaya re-recta na ho tayo sa paliwanag. Ika nga yung bago mangyari na yun, heto na ho ang explanation nitong si Atty. Rowena Gonzalo. Hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang
speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Eh, ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag inaalitusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Yan. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay Nako. at home. Ha? Doon yung Oh. nagsimula. Ah. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Oo. Matindi yun, ha? Matindi ho yun, mga kababayan. Sasabihan ng ganun, talaga namang mag-iinit yang si Attorney Rowena Guanzon. Mali naman ho yun. Ibig sabihin, kung yung mama na yun, ginawa niya kay Attorney Rowena Guanzon, malamang sa malamang, pagka yung sigurong hindi gaanong nakakariwasa sa buhay, hindi gaano na medyo nakakaintindi siya kanya-kanya mga karapatan, palalampasan na lang yung mga ganong klaseng paninita. Pagkikibit balikat na lang kung sigurong mga kababayan nating hindi gaanong hindi nakapag-aral o hindi ganon karami ang pera, siguro sobrang yaman o nakala niya siguro makakana siya dito kay Attorney Rowena Guanzon. Nasabihan tuloy siya na mamaya panoorin nun natin yun. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Aba yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation. Nako, Last night. Kahit abogado kalaban mo dyan. Kaya yung mga maaarte, pagawa kayo ng sarili nyo ng mall. Diba? Hindi yung napaubo lang yung isang tao sa mall. Kung makasita kayo para namang pag-aarin yung mall. Kung yung privado, pamamahay nyo, merong umubo, sitahin nyo. Pero pag nasa mall kayo, wag ganun. Wala namang pandemya, wala namang wala namang abiso ang pamahalaan na dapat nakamask ka. Diba? Lalo na yan si Attorney Rowena Guanzon, medyo may edad na yan. Siguro medyo napaubo siya ng konti. Napaganon siya. Yung mama na yon medyo masyelan siguro. Baka sobrang yaman nun, attorney, kaya kung ano-ano, yaman sa kayabangan. Ano naman to? gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired. And Ako dito kay Attorney Rowena Guanzon kasi hindi ho tama yun. Baka lahat na lang ho ng masalubong nun na pagka napaubo, sinisita niya ng ganon. Hindi ho pwede yun. Diba? Una sa lahat, sigurado tayo, yung napaubo si Attorney Rowena Guanzon, malamang sa malamang, napaganyan yan o merong panyo yan, baka narinig niya lang yung ubo tapos nag-react siya. Yung tipong sa sobrang ka-OA yan niya o takot siya sa ubo, kaya niya sinita itong si Attorney Rowena Guanzon. Mali naman ho yun. Kaya kung ayaw nyo nakakarinig ng ubo, para namang di kayo inuubo, di wag kayo lumabas sa pamamahay nyo. Ganun lang naman ho kasimple yan. Ngayon, para dun sa mga mahiling manita sa mga umuubo sa publiko, ayusin nyo ho, baka makachamba ho kayo ng Attorney Rowena Guanzon na sigurado may kalalagyan kayo. and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants.
And please watch my video in PGMN, Peanut Ayun. Gallery Media Network. Oh, eto na mga kababayan. Dahil nag-imbita itong si Atty. Rowena Guanzon. Siyempre, pagka tayo sumalansan dito sa PH Update, ika nga kompletos regados. Inanyayahan tayong panoorin yung video na yon. Mamaya ho, pagkatapos yan, yan naman ho ang ating sasalansanin. Pero siyempre, tapusin ho muna natin itong video na to ni Atty. Rowena Guanzon. And subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are, yan sa YouTube ko po, I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong Kaganapan. totohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. Stay. Tsaka ano ho, dapat kinonsidera din noong mama na yon na medyo na tong si Atty. Rowena Guanzon na senior citizen na ho yan. Dapat yung mga ganyang edad, iniintindi ho yan. Hindi ho para yung tipong pagka-umubo di kung nakita mong walang face mask, ikaw na bumili para sa kanya. Ay, attorney, ito ho, nay, ito ho yung face mask nyo. Baka meron hong makaano dyan, di ba? Hindi yung parasitahin mo, papauwiin mo porket walang face mask. Mali naman ho yun. Hindi ho, dito sa isa na to, kay Atty. Rowena Guanzon ako, sinasabi ko, attorney, sa 2028, boto nyo yan, senator ko yan. Isa ho yan sa mga ika nga ngayong mga panahon na to, pagsalansan sa mga kaganapan sa ating bansa, ika nga, black and white lang ho yan, what you see is what you get. Wala hong napakaraming sugar coating na ginagawa yang si Atty. Rowena Guanzon. Di kagaya ng mga dilawan at pinklawan, yung mga trapong politiko, hindi ho ganyan si Atty. Rowena Guanzon. Kaya ganun na lang ang ating pagrespeto dyan sa ali na yan, dyan sa abogada na yan. Ito mga kababayan, yarin lamang inimbitahan din tayo sa nitong si Atty. Rowena Guanzon na panoorin yung video. Kasi tayo naman ho talaga, naiintindihan ko si Atty. Rowena Guanzon, tayo ay nagagalit din. Sa galit, minsan siyempre tao lang ho tayo. Hindi naman ho tayo perfecto. Ika nga, lahat tayo may kapintasan. Wala ho ni isa sa atin ang ika nga perfecto. Tayo lahat ay merong nagagawang kamalian pagka medyo galit tayo. Buti nga, Rolex lang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Yung iba dyan, kung naalala nyo, nung November last year, yung Junel, yung niya yung mga nakaalitan niya. Ito salita lang nga Kaya ho ito, ika nga yung mga ganitong klaseng salita, para sa atin, dala lang ho ito ng silakbo ng damdamin, ika nga. Panoorin ho natin mga kababayan. Yan ba yung bang nakaitim na yan? Ang naka face mask. Hindi ganoon natin. Hindi ganoon. If you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here, my person? Kaya nga, kung may sakit ka, huwag kang pumunta sa mall. Di ba nung merong pandemya, bawal pumunta sa mall. Hindi ganoon. Kung di maganda nararamdaman mo ate, mapirmi ka sa bahay, huwag kang alis, humiga ka, inom ka ng maligam-gam na tubig. Pero yung pamol-mol ka tapos meron kang marinig na uubo, sisitahin mo, ano ka, si Raulo? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a Ignoramos, yan. Banatan mo, attorney. Para ika nga maturuan ng leksyon niya mga yan. Mga piling entitled. Maraming ganyan, anak ng tokwa. Ito yung mga Pilipino na nakahawak lamang ng libo, nakahawak lamang ng daang libo. Akala mo na kung sino. Meron nung ganyan mga kababayan.
Yung tipong hindi, first time na makahawak ng pera, kaya pagka nakahawak ng pera, yung lipad nila hanggang buwan. Yung paningin nila sa sarili nila, yung dapat walang bakteryang makadikit sa kanilang mga balat. Wala silang marinig na uubo sa mga pampublikong lugar o doon sa mga lugar na napakaraming mga tao. Yan. Oh. Mata pobre ka eh. Ate, mata pobre ka eh. Gusto ko makita pagmumukha nito si Ate Atty. Rowena Gonzalo. Ano ba pangalan nito? Imbitahan ko dito sa PH Update. Pagharap ko kayo face to face. Hindi ka nga naka-Rolex! Hmm. Hindi ka nga naka-Gucci! Oh. Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko. Wala pong nag-video. Biglang alisin itong nagbibideo. Ito naman kasi chismoso din eh. Diba? Ano lang yung yon, dala ng silakbo ng damdamin. Buti nga hindi nagmura eh. Diba? Sinabi niya lang mata pobre. Kung hindi naman talaga naka-Rolex, ano magagawa niya? Hindi naman talaga siya naka-Rolex. Kung di siya naka-Gucci, ano magagawa niya? Hindi naman siya naka-Gucci. Pero sigurado dito, yung sumita kay Atty. Rowena Gonzalo, kung sino man yung mga yan, talagang mata pobre. Kung meron kayong nararamdaman sa katawan nyo, pumirmi kayo sa bahay. Huwag kayong maggagagala. Tapos pag meron kayong naririnig na umuubo, paano pagkabata? Paano pagkabata umubo? Hindi naman kontrolado ng bata yan. Hindi kagaya ng matanda. Si Atty. Rowena Gonzalo, medyo may edad na rin yan. Kaya hindi niya na siguro kontrol. Yung bata, umubo. Di sisitahin mo rin. Sasabihin mo, uwi ka sa inyo, huwag ka lalabas kasi inumuubo ka. Paano kung merong armas yung nasabihan mo ng gano'n, nag-init ang ulo ng mga magulang. Umabot kayo doon sa punto na merong medyo saltik yung yung parehas kayo na merong anong tawag dito, merong pagiging entitled dahil doon nagpang-abot kayo. Na disgrasya ka pa dahil sa bunganga mo na yan. Huwag ganon. Ito kasi mga kababayan, magsilbing aral ho ito. Huwag ho tayong masyadong maaarte. Diba? Yung germs na yan, paminsan-minsan kailangan ng katawan yan. Ngayon kung kompromiso ang resistensya mo, huwag kang lumabas ng bahay. Ganun lang kasimple yun. Pero yung mga germs na yan, kailangan natin yan. Kaya attorney, alam mo naman si PH Update, isa ka sa aming sinusundan, pinapakinggan at talaga naman lahat ng sinasabi mo sa social media talagang hinihimay at tinitimbang namin yan. Kaya dito sa isa na to, hindi kita kilalang personal, pero base sa aking nakitang pagkatao mo, yung pagiging maprinsipyo at totoo mo sa social media, bilib ako sa iyo dyan, madam. Kaya yung ginawa mo niya na, pagsasalita niya na yan, dala lamang ho yan ng silakbo ng damdamin. Dala lamang ho yan ng ika nga, heat of the moment. Nandun ho yun ika nga, kumbaga, sige, o paano kung nakaalitan nyo, medyo merong armas na dala. Tapos sumagot-sagot pa tong si ate. Tapos binunutan siya. Huwag ganon. Okay? Lesson learned. Pagka merong sakit na nararamdaman, mapirmi kayo sa bahay. Huwag kayong pagala-gala kung saan-saan. Di ba, Atty.? Merry Christmas, Atty. Malapit na Pasko. Huwag na ho kayong masyadong mainit dahil palamig na ho ang panahon. Ako naman talaga. So ayun po, no, narinig natin si kaibigang PH Update. Yun po sa yung lagay ho natin yung nakabanggaan po ni Atty. Guanzon, siyempre naman siguro alam natin may kakayahan din siguro at posibleng ho hindi kilala si Atty. Guanzon, no? So tinanggas siya. So sana po magsilbing aral yan, no? Sa mga may kaya. Hindi ho lahat ng may kaya ay kakayanin ng bawat isang tao na hindi naman nila, halimbawa kung hindi kilala, ganun po yun, no? So sana po magsilbing aral sa lahat po yan ng tao. Kaya mong gawin sa kapwa-tao, huwag niyo po gawin, no, na yung kanyang mga akusasyon o pag-aalipusta sa mga ibang tao. Ayaw na mangyari sa inyo. Yan po ay magiging aral din sa inyo, no? So, palagay ko, tama naman ho si attorney, no? Rowena Guanzon, sa mga ginawa niya.
Kasi kung hindi po tama yun, kung halimbawa yung mga dalawang mag-asawa na yun, halimbawa ako sa akin po nangyari yun, kaya anong magagawa ko? Hanggang tuyo ko na lang ho ako siguro sa kahiyan, di ba? Kasi wala po ako yung pagmamalaki dahil pagmamalaki natin, isang ordinaryong Pilipino lang tayo, wala ka lang masyado sa batas, ganun lang ho kasimple yun. Lalo na kung hindi tayo masyadong nakapag-aral sa mga ganyang labanan. So at least yun, si Attorney Guanzon, parang nakita natin na kahit na mali, pinaglalaban niya. Ganun po yun, no? Kasi hindi po basta-basta natatapakan. So sana po sa buong Pilipinas, magsilbing aral na po yan, no? Hindi o basta mayaman ka, apak-apakan niyo yung mga ibang tao. Sana po maghunili kayo sa mga lahat ng pinaggagawa niyo, pinagsasabi niyo. Dahil dyan, nagkaka-commotion dahil sa mga pangit na mga binimbitawang salita. So, ito po, no, diretso na ho tayo sa peanut gallery, no, na sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon. Ayan, panoorin na ho natin sabay-sabay at huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe at on po ang notification bell, ha. Lingkod. Kakatapos ko lang po sa rally sa Luneta ng Iglesia ni Cristo. Live and in person, Attorney Rowena Guanzon! Tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay nakahelikopter. Sasakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Ang isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. At syempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. At ang kanyang asawa, ang ating First Lady, Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. gayon din at kanilang mga anak. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Whether you believe Senator Amy Marcos or not, I know her personally. She was my seatmate for 1 year in 2 subjects. And she's always been a jolly person, always helpful, even when they were in power in Malacanang. And she was like any ordinary student. For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother, the President Bongbong Marcos Jr., is addicted to cocaine since he was 12 years old. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Some senators say this should have been a quiet thing. They should have talked about this. They should have settled this among themselves.
But this is a matter of public interest. You cannot just say, oh, settle it among yourselves. It's unfair for some people to say, I, me, is damaging the economy by saying this. Or that it's so un-Filipino of I, me, to stab her brother in the back. Hindi natin galing Pilipino na ganyan. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong close-knit yung ating pamilya. So, pag may away mo kapatid, nire-resolve natin within one family or within the family circle. I'd say you're very un-Filipino if you do not love your country above all. I think Amy Marcos gave it enough time to bite her tongue, tiis-tiis yung ini-ignore siya ng brother niya, such that hindi na siya pumupunta sa Malacanang at hindi na rin siya nag-attend ng mga family events pag nandun si Bongbong at ang ating First Lady, kahit andyan pa ang kanilang minamahal na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years because he lost to Leni Robredo for vice president. He was senator before that. But before that even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession. And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung binigay sa inyo? Certificate Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi, politics eh. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Still, he won the presidency. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was gonna be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not brilliant, but honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. Well, the Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's debt balloons to a new record high in October. But we waited to see if he was up for the job. After all, he wanted it. Ito na yung saying na, be careful what you wish for. You might just get it. So when he became president, he was overwhelmed with the task because he's never really had to work very hard. Come on. When he was Vice Governor of Ilocos Norte and he did not pay his taxes, his income taxes, which is why, in my opinion, in his Comelec case for disqualification, I rendered my opinion, which of course my vote was not counted, that he was disqualified from running for office because he was convicted 2 times for a crime involving moral turpitude, which is not paying his income taxes while he was governor. Because, during martial law, they could do anything they wanted. Nobody was looking, nobody could protest. People who went against Ferdinand Marcos ended up disappearing or dead. Now, my friends in the left still have very vivid memories of martial law. Hindi maaalis sa akin yung ginawa sa akin. Dahil tao naman ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Ihayop nga, dapat hindi gawin na ganun pero tao. Sabi ko nga, si Marcos hindi tao. Oh, back to Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. If he has been on cocaine since he was 12 and he became president at 64, you can imagine all these many, many years of cocaine addiction. And what does it do to you? I do not have any addiction, but I asked friends who were on cocaine, and they said that the thing with cocaine is that it gives you a dopamine hit. So you get a quick high, but it will only last you for 15 minutes. And because it's only going to be for 15 minutes, you want more and more and more. So they end up, till morning.
and coupled with alcohol, that's a deadly combination. Now, I don't know if you can flush that out of your system by going somewhere abroad and detoxifying your system. I don't know. But how many times in 3 years did we hear that somebody in Malacanang went abroad for whatever, or that took a break, or on leave from the public view? Because the difference between then and now is that he's president. He cannot hide from the people. He cannot hide from the cabinet. So he always has to, perform. I met him when he was senator. He moved like Ferdinand Marcos. He tried hard to sound like Ferdinand Marcos. But when I saw him in the first 6 months in office as president, the difference was more than significant. Bongbong was stuttering. Ako lang naman ang gumawa ng Well, Twitter is its own by themselves. Is a private company. He went like Amano. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. His jaw was loose. He was incoherent, even when he was in public. My apologies to those who have Tourette's syndrome. And there's the difference. That was only the first 6 months. Now we're on the third. And when he took over, our economy was not good, but it wasn't that bad. The second part of my talk, I'll show you how bad. Now, what's troubling about having a president who is on cocaine, which, by the way, will cost you 6,000 pesos per gram. So that's, I don't know how much that is per kilo, because they have to use so many grams a day, and even up to morning, without eating. When they stop snorting cocaine, I was told that these cocaine addicts binge. In the Philippines, cocaine addiction is prevalent. We just don't hear about it as much as shabu. Why? Because it's the rich people who are on cocaine. And, it's okay with them because it's part of their lifestyle. Lifestyle ka dyan. Kung cocaine addict ka, kahit gaano ka kagwapo, gaano ka katalino, gaano ka kayaman, wala ka. You cannot make good decisions. You cannot be in your right mind all waking hours. Ito pa, balita ko, yung mga nagko-cocaine na yan, nagwa-wife swapping yan eh. Tsaka girlfriend swapping. Di ba totoo? Kaya kayong nagko-cocaine kayo, yung mayayaman kayo, wag nyo nga kaming etchos, we're on cocaine because we're rich. Bull. You're on cocaine because you're addicts. You don't say, I only take it once a week. Etchos, once a week ka dyan. Pag nagko-cocaine ka, you cannot stop. That's what I was told by drug addicts and recovering cocaine addicts and recovered drug addicts. Abay, mas okay pa sa inyo ang mga mentally ill people eh. Because they have no choice. Kayo, may mga choice kayo. Tsaka ang yayaman nyo. Alam mo, noon hindi ko napansin yan eh. Hindi ko masyadong pinag-uusapan yan. Until BBM ran for president. Natakot ako. Tinilabutan ako. Although nobody said it up front that they had personal knowledge. Until Senator Amy Marcos came out. It was common knowledge. And even his barkada, they all know. Ibang circles, in the circle nila ng mga rich people, it was common knowledge. Kinilabutan ako. We're gonna have a president who is a cocaine addict? Ninervyos ako. Pero sabi ko, baka naman. Because you always hope for the country. Pero, what did Amy Marcos say? Now that he is severely addicted to cocaine, hindi na tama ang mga desisyon niya. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Sabi pa ni Amy, Bongbong, Bonget, ikaw pa ba yan? Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan?
Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Because my friends, countrymen and countrywomen, what sets our president apart from all of us is the great responsibility to take care of all Filipinos, to make sure that our lives, especially the poor, are in good hands during calamities, floods, earthquakes, hunger. That's a major, major responsibility that Bongbong Marcos has never had before. He didn't have to choose his clothes, even. And that, I think, he could not bear. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. The way I saw him deteriorating in public appearances, wow. I said, this man is not gonna last another 3 years. Will the Filipinos last another 3 years with Bongbong Marcos? Let's talk about that later. His rumored drug addiction was very obvious, such that in the campaign for Leni Robredo, you will remember that I went up the stage in several rallies. I was the only party list nominee who was invited to go up the stage in Leni Robredo's rallies in Cabanaba, and where I said, Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! hindi ako bangag. Si BBM bangag. Which is a, common term, di ba? We even use it as a joke. Ano ka ba? Bangag ka ba? At hindi ka nagfo-focus dyan, di ba? Pero, kayong mga bumoto sa kanya, nagsisisi man kayo ngayon o hindi, alam nyo na. Saan tayo patutungo nito? Sa 3 taon pa na si Bongbong Marcos ang ating presidente. Kaya pa ba niya? Praning na siya eh. Kaya pa ba niya? Kaya pa ba niya na half of the Filipinos, according to a survey, are suffering from hunger or have experienced hunger? Kaya pa ba niya na more than 2 million Filipinos are unemployed? Kaya pa ba niya na wala ng foreign direct investments no matter how many times he goes abroad and pretends that he can attract foreign investments? Kaya pa ba ng mga Pilipino? Kaya pa ba natin to, ang gutom, ang kawalang saklolo pag baha, lindol? Kaya pa ba natin na absentee ang ating presidente at hindi natin mapapagkatiwalaan? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang susunod na 3 taon ng mga problema ng bansa? Ang tanong sa atin, sa mga Pilipino, kaya pa ba natin tiisin ito? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang next 3 years, kung ganyan ang state ng mental state niya, tsaka state of health niya, at tsaka state ng kanyang paranoia, kaya pa ba niya in 3 years? What keeps him going, you think? No? Kung hindi talaga serve the people ang kanyang motto, what really keeps him going is self-gratification. Nakita mo naman yung taong lumaki sa Maragya, di ba? Wala nang kailangang magtrabaho or purpose in life, hindi ba? Kasi ang laki din naman ng pressure, no? Di ba? Tatay mo si Ferdinand Marcos, number 1 sa bar. Parang, di ba? Grabe naman pressure yun. Kaya ganyan yan si BBM. Ha? Ito na naman, sa psychiatrist na naman ako. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, ha? Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Abay, kung negosyo ito sarado nyo na yung tindahan nyo. Sobra naman lugi ito. Ano ang foreign direct investment, di ba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. O, example, yung mga gagawa ng mga factory dito. O kaya magtatayo ng mga hotel dito. Galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak. Halos kalahati. Bakit? Hindi ba klaro pa? Klaro na yan.
Obvious na yan dahil sa corruption, which is already world famous na tayo. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. O, di ba? May valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh, ang laki nun Kasi ang budget mo sa GAA is around 6 trillion for this year? Pero magkano doon ang binabayad mo sa utang? Dapat bayaran yung mga utang Hindi pwedeng hindi bayaran ng utang. Kasi pag hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Abay, mangungutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin tong gobyernong korap na ito. Abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government workers, employees, are paying what? On the average, 32% flat. Yung mayayaman, nakaka-cover pa ngayon dahil sa korporasyon nila. Pero mga government employees, you cannot hide from the 32%. Tapos, nanakawin nyo lang. Hindi pa nangyari ito Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy, nagkikickbackan din itong mga congressman na ito Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. That's what some Congress people told me. Imagine, you see them around. They're all walking around, visiting each other while the session is going on. What do you think they talk about? Whispering. Yung pala yung meron kang allocation dun sa 900,000. Bilhin ko na lang yan sa'yo. Bigyan na lang kita ng 10%. No sweat ka na. Tapos may contractor na siya na naghihintay dyan. Ito namang DPWH, bago pa mag-submit ng budget nila or National Expenditure Program sa DBM and Congress, naka-embed na ang 30% na kickbackan dyan. So, everything is overpriced. That's what Leandro Legarda also disclosed, di ba? And DBM knows that. The secretary knew that. Pero ano magagawa mo kung ang Speaker of the House ay pinsang buo ng presidente? And sabi ni Chavit Singson, nung inimbita ko, Unity, akala ko lilinisin na lang pangalan nila. Hindi, nilampasan pa niya ang tatay niya Boy, nalamangan mo pa ang tatay mo. Bongga ka. Sa 27 years or so ng tatay mo, ganito lang ang nakuha niya. Ikaw, 3 taon pa lang. Bongga ka. Because the difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. That's the difference. Because Bongbong is, is submissive. He is soft, in other words. Diba sabi nila mabait nga? Kasi, diba, he's parang meek. Diba? Sa English, meek. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang backer mo. Ako ang kapitan, 'di ba? I will be your whip, di ba? So that's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan ginawa na ni Martin Luther King. Kasama of course si Saldi Co at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap. Mga magnanakaw kayo. Ang sabi ni Vince Dizon, mga hayop. Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Kung sa Ilonggo pa, mga animal, mga hurnal ka mo, mga wayhuya. Wala kayong hiya. Eh bakit naman sila mahiya? Naging parang merkado
Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games nung paramihan ng kurakot. Grabe, pabilisan ng proud pa sila. Kaya yung flood control projects, ghost. Kung meron man, substandard. What do you expect? 30% ba naman ang kickback? Siyempre, ang materyales, substandard. Ito, insertions. Di ba? Ang sabi ni Diskaya, ang mga insertions, bawat congressman na naglalagay ng insertion, may 5%. Abay, bongga. Kaya kayo insertion na insertion pala. Insertion ginagawa nila sa BICAM. Yung meeting ng Senate Finance Committee tsaka House of Representatives Finance Committee. May small committee din doon sa House. Anyway po, dyan muna ho, ikakat natin ang video ni Attorney Guanzon, no? Pero pag humabol po siya sa 2028, huwag po natin kalimutan. Siya ang tagapaglaban din po ng ating mga mamamayan, no? So yun po, napanood po natin yung mga kanyang sinasabi. Lahat naman po yan parang di man yung mga totoo talaga. Yan, no? Yun po, maraming salamat po sa lahat yung mga nanonood. Ayan, God bless po.